Good morning, tropa! Today, may pasok tayo. Pero bago tayo pumasok, dadaan muna tayo ng JNT. Dahil meron tayong i-deliver na 6 na laruan sa mga customer natin. Tapos, meron tayong gagawing content na kung saan mamimigay tayo ng laruan. Ayan. So, yung mga laruan na yan, hindi na siya nabibili sa mga binibenta ni Tonton. So, pamimigay natin sa mga bata na madadaanan natin mamaya pagpasok natin ng trabaho. So, samahan nyo ako mga tropa. So, meron tayo dito 1, 2, 3, 4, 5. So, 6 na laruan yung ibibigay natin. So, pagpasensyahan nyo ng mga bata, mga second hand lang to. Pero sana magbigay ng saya sa inyo kahit paano. Ngayon ay araw ng Sabado, kaya sigurado ako may mga batang mag-aabang sa atin bago tayo makapasok ng trabaho. So, yun lang mga tropa, in-update ko lang kayo. So, yung mga tropa natin dyan na nag-aantay na sa mga laruan nila, parating na po, i-deliver na natin ngayon sa JNT. Pasensya na natagalan dahil sa mga hindi inaasang pangyayari, di ba? Nagkasakit tayo, tapos nagpahinga tayo, tapos si JNT naman nawala ng bubble wrap, kaya sobrang tagal talaga bago ulit tayo nakapag-shipping. So ngayong araw, tuloy-tuloy na yan at sana hindi na maulit para wala na tayong tropa na magre-refund ng pera na para ba nagpaluwagan lang tapos naisipan na gustong kunin agad yung pera niya. So sana hindi ganon, wag naman po sanang ganon dahil una sa lahat, ang tagal na inipon ng laruan, February pa, ano na ngayon, October na. So sana wag na maulit. So ibabalik naman natin yung pera, nagkasundo na kami na ibibenta ko daw yung laruan. Pero sabi ko, kung ano lang yung mabenta, so yun lang yung ibabalik kong pera. Tapos yung the rest, papadala ko pa rin sa kanya, 'di ba? Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, customer is always right. Dapat give and take pa rin. Kaso sa pagkakataon ngayon, ayaw makipag-negotiate ng aking tropa o yung customer ko. Gusto niya sa kanya lang lahat pabor ang mangyari. So, maraming paraan para makapunta sa kanya yung laruan. Pero siya na yung umaayaw o siya yung may ayaw. Dahil ini-insist niya, hindi na raw siya interesado dun sa laruan natin. Kung titingnan natin, may point siya kasi nagkaroon ako ng pagkakamali. Pero kung titingnan natin yung kabuuan, may paraan para makarating sa kanya yung laruan. Kahit nasaan siyang sulok ng Pilipinas, pwede niyang ibigay yung address niya para ma-deliver yung laruan niya. Pero sinasabi niya, hindi na raw siya interesado. Kung hindi siya interesado, nung February pa lang sana sinabi niya na, ano na ngayon, October na, halos mag-iisang taon. Tapos sasabihin niya, hindi na siya interesado dahil lamang sa hindi ko na i-deliver nitong mga nakaraang linggo dahil natabunan. Inaamin ko natabunan talaga at nakalimutan ko na. Pero sa pagkakataon to, ayaw niyang tanggapin yung pagkakamali ko at ayaw niya nang kunin yung laruan dahil nagbago na raw yung isip niya. Nakaka-stress mga tropa dahil hindi naman tayo isang big time na seller ng laruan. Tayo ay isang small time o small entrepreneur lamang na ang benta ng laruan ay halagang 10 hanggang 50 pesos. Depende sa value ng laruan kaya tumataas. Ang masakit, sasabihan ka pa ng scammer o suga pa sa pera. Hindi usapan ng pera. Ang usapan dito ay yung pagiging committed mo dun sa binili mong laruan. Sabihin man na nagkamali ako, hindi ko na i-deliver. Pero may pagkakataon na pwede ko siyang i-deliver ngayon pero ayaw na niya. Dahil daw hindi na siya interesado at gusto niya na makuha yung pera niya na kung saan since February pa binabayaran niya yon kada item na may magustuhan siya. Hindi lahat ng item na napili niya ay magugustuhan ng iba. Yun ang problema. Kaya hindi pwedeng sinasabi niya ibibenta ko para ibigay yung pera sa kanya. Ibibenta ko pero kung ano lang yung mabibenta, yun lang yung pera na makukuha niya. Oo, nagkasundo kami na ibibenta ko siya pero sigurado ako hindi lahat ng item na yun ay mabibili. Kaya kung ano lang yung mabibenta, yun lang ang makukuha niyang pera. At yung matitira, kailangan niyang kunin sa akin o kailangan niya ipaship kung saan man siya lupalop dito sa Pilipinas. Kahit saan man dito sa Pilipinas, makakarating yung laruan niya. Ang importante at mahalaga, ibigay niya lang yung address niya. Yun lang mga tropa. Nakaka-stress. Hindi tuloy ako nakakain. Anong oras na? Papasok na nga lang ako. Hanggang dito na lang mga tropa. Buti pa si Tonton. Peace. Bye.